everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. And samahan nyo ako ngayong araw na to. Aakyat tayo ng bundok to Neresens and magkakwentuhan tayo. Yan yung bundok na aakyatin natin. Ang ganda ng autumn colors. Samahan nyo na ako sa aking me time. Pero wala tayong gastos today. Kailangan lang natin ng oras, ng energy, and yon. Chika for today's video. Ang ganda talaga ng autumn season. I suggest na piliin yung magpunta sa Korea in autumn. Kasi sobrang ganda talaga ng kulay ng mga puno and ng paligid. Maglalakad lang tayo to Neresens. Nasa tapat lang naman ng apartment namin yung bundok. Ito yung maganda sa Korea. Alam niyo yun? Ang daming pwedeng i-enjoy for free. May mga pang exercise, basketball court, badminton court, public parks, and may mga bundok na hindi ganun kahirap akyatin kagaya ng aakyatin natin today to Neresens. Oh, diba? Ang taray ng B-roll to Neresens. Effort kong effort. Sa Korea, makakakita kayo ng chargers ng mga sasakyan. And everywhere, may allotted space para sa mga chargers. Kasi may mga electric cars na dito sa Korea. Nandito tayo ngayon sa Guri Dulegil. Okay, paakyat na tayo ng bundok to Neresens. Nasa bundok na pala tayo. Wala masyadong tao parang ako lang. Natutuyo na yung mga dahon and naglalagas. Alam niyo maganda dito sa pag-akyat sa bundok sa Korea. May mga benches kayong makikita. Meron din doon. Para kapag napagod, pwedeng magpahinga and umupo. Parang ako, pagod na kagad no? Anyway, ang tagal ko ding hindi umakyat sa bundok na to. I started walking na din at night kasi maganda na yung panahon. So, to take care of my health, after dinner, naglalakad ako for more than an hour. Iniikot ko yung neighborhood namin. Tapos, nagsishoot lang ako sa gabi. Sinishare ko sa My Day ko sa Facebook. Nakaka-relax din. Kahit naglalakad ako mag-isa, na-enjoy ko yung company ko. Kumusta kayo dyan sa Philippines to Neresens? Palapit na magpasko. Grabe, no? Isang taon na naman ang matatapos. Ang bilis ng panahon talaga. Soon, 2025 na. Kayo to Neresens, na-achieve nyo ba yung goals nyo for the year 2024? Or malapit nyo nang ma-achieve before this year ends? Cosmos flowers na nagbo-bloom in autumn season. Nasa highway tayo to Neresens.
wala pala tayo sa highway. Nasa taas tayo ng highway. From there, tumawid lang tayo. Papunta dito. Sa public park tayo maglalahad-lahad pa. Yun na yung bundok na inakyat natin to Neresens. Ay nako. Pinagpawisan ako dun ah. Tinanggal ko yung vest ko. Yan oh. De, bundok din to. Pupuntahan natin. Calme, Burungsan, Charakgil ang pangalan. Ang linis no. Grabe. Dito na pupunta ang aming tax. Ginagamit talaga ng government para sa convenience ng mga Korean citizens. And the people of Republic of Korea. Wow! Maganda talaga dito sa Korea. Ang daming pwedeng pagpahingahan. Pagpagod, upo lang. Tas sobrang lilim mo, ang daming puno. Sobrang nakaka-relax talaga dito. We used to come here pag weekend. Pero habang lumalaki ang mga kids, nababawasan na yung time nila together with me and Alex. Kasi they have their own circle of friends. There are things that they want to do on their own. And they enjoy the company of their friends more than the company of their parents. Alam nyo, at first, I kept sulking eh. Tampo-tampo, ganyan. Tapos, may mga times na nag-open up ako kay Alex, napapaiyak ako. Lalo na kay Ina nun. Kasi, hindi ako sanay na hindi ko palaging kasama yung mga bata. Buti na lang, alam nyo si Alex, very open-minded siya. And siya yung nag-e-explain sa akin na pinagdaanan mo din yan nung bata ka. Hayaan mong ma-enjoy ng mga kids yung pagiging bata nila. Kasi hindi naman sila palaging kasama natin hanggang pagtanda. Let them be para matuto sila. So, sobrang laking bagay talaga na meron akong asawa na nagpapaunawa din sa akin. So yun, magpapahinga lang ako. Parang mali yung dinaanan ko. Dapat paakyat pa ako. Okay. So nare-realize ko sa relationship namin ni Alex, may mga bagay na alam ako na pinapaunawa ko sa kanya. And meron din siyang mga bagay na pinapaunawa sa akin. So, sa mga in a relationship and hindi pa nagpapakasal, choose your lifetime partner wisely. Ayun. Kung hindi nyo pa nakikilala yung partner na yon, stay single. Okay, may lamok. Malamok pa rin. Maraming puno dito eh. Takot pa naman ako sa lamok. Alam niyo kung bakit? Pag kinagat ako ng lamok, nangingitim. Ay, naku, nakaka-relax dito. Magpapawisan ka. Kahit malamig yung panahon. Ay, takot ako sa lamok. Kailangan ko na umalis dito. Ayokong kagatin ng lamok kasi uwi ako ng Pilipinas to Neresens. Alam niyo ba, bakit ako lumabas and nag-decide na maglakad-lakad dito sa bundok? Kasi sobrang na-absorb ko yung negativity na narinig ko from a person. Hindi ko maintindihan yung mga tao. Bakit kailangan nilang manira ng ibang tao? And alam niyo yun, magkalat ng mga hindi naman magandang bagay. Yung
mga tao na naghahanap ng kakampi, ng simpatya, pa-victim. Tapos ang gustong mangyari is magalit ako. Sa totoo lang, hindi ko ugali yun eh, yung basta-basta maniniwala. And kung totoo naman yung paninira na yun, and nangyari yun before pa ako nakilala ng personal, kaya kong patawarin yun. Kasi walang idea yung tao na yun about me. Nag-base lang din sa mga kinakalat na hindi maganda tungkol sa akin. Anyway, I received an apology naman. So sabi ko, hindi ako galit and wala akong karapatang magalit kasi nasabi yun ng tao nung time na hindi pa ako nakikilala ng personal. Ang importante naman is nabago yung tingin ng tao na yun sa akin after niya akong makilala. Sincere ba ang apology? I think so. Umamin ba dun sa nasabi niyang mga masasakit na salita and pang-iinsulto about me? Yes, inamin niya. Totoo daw na sinabi niya yon. Pero alam nyo, hindi ko nagustuhan yung tao na nagkalat ng chismis na yon. Kasi yung tao na yon ang source ng negativity. Pwede naman niyang i-keep na lang yun sa sarili niya eh. Alam niyo yun, kung ikakasira ng kaibigan mo, ng kamag-anak mo, ng colleague mo, and kung nasabi niya yon dahil nagchichismisan lang kayo, huwag niyo nang ikalat. Don't spread negativity. So today, binlock ko na yon. Walay na share ko lang sa inyo to netizens. So kapag feeling natin, na-absorb na natin yung hindi nakakatulong sa atin, i-block na natin kaagad. And iwasan na natin yung mga ganong klase ng tao na hindi nakakatulong sa atin. Ex na yun sa akin. Ako kasi, I'm very friendly. I try to be nice to everyone. But no one can be my friend easily. Piling-pili lang yung mga taong pinapapasok ko sa buhay ko, lalong-lalo na yung mga taong pinagkakatiwalaan ko. So, hindi natin kailangan na madaming kaibigan. Let's just surround ourselves with a few but true friends. Alam niyo yun? Kahit sa mga kamag-anak, di natin kailangan maging close sa lahat ng kamag-anak natin, sa mga katrabaho natin. Piliin lang natin. But of course, we always have to be kind and nice kahit kanino, lalong-lalo na dun sa mga taong wala namang ginagawa sa atin. Lastly, tanggalin nyo sa sistema nyo ang inggit, ang selos, and ang pagiging selfish. Yan. Sobrang toxic nun. May pang-spray ng alikabok. Pindutin lang natin. Ang bilis nating nakababa, no? Maglalakad pa tayo to netizens. Akala nyo tapos na tong araw natin. Hindi pa, samahan nyo na ako. Pagbaba dito sa bundok, merong coffee shop. Cafe Chewy. Pero hindi ako mag-break dyan. Ang mahal kasi ng drinks dito, tsaka ng cake. One time kaming nag-try ni Alex. Hindi na kami umulat. Sobrang mahal. May juice naman sa bahay. Sa bahay na lang ako iinom ng malamig na juice para tipid-tipid. Wala tayong gastos ngayong araw na to sa vlog to netizens. Maganda lang dito sa mga Korean cafes. Malawak ang parking area. Pag weekend matao yan. Maglalakad pa tayo. Wala naman akong gagawin sa bahay. Alam nyo na ako, umaga pa lang tapos na yung trabaho ko sa bahay. Ano ba tong halaman na to? Kampupot? Ba't ko ba naisip yung kampupot? Ano yung itsura ng kampupot? Search ko nga. Ay, nako. Nakakamiss din, alam nyo, yung probinsya sa atin sa Pilipinas, no?
Sa atin nga, malamang sa Pilipinas yun. Ang corny. Ay, malapit na naman ang kimchi making season. Si Omoni, hindi na kami pinaggagawa ng kimchi. Alam niyo kung sino kasama niya? Mga amigas niya. Kasi ang ginagawa nila, nag-share sila sa mga kimchi na ginagawa. Another coffee shop, Lami. Nagkalat ang coffee shops dito sa Korea. Halos pare-pareho lang naman ang lasa ng ino-offer nilang drinks. Do I drink coffee? No. Alam niyo, pag iinom ako ng kape, sumasakit ang ulo ko. Ewan ko. Bakit ganun? Bakit nga ba? Bakit nga ba mahal kita? Biglang kumantay. Kahit na may mahal ka ng iba. We're gonna cross the bridge. Sana ma-experience nyo din ang autumn foliage, Tonerizens. Pinagdarasal ko yan na lahat ng Tonerizens makarating ng Korea and ma-experience ang 4 seasons. May lane para sa bike. Maganda dito sa Korea, nagkalat ang CCTV cameras. And, alam nyo ba kung ano to? Charger! You wanna check if this is working? Wait. Okay, it's working. Galing, no? So, kapag nalobat kayo sa gitna ng park, hanap lang kayo ng charger. I'm enjoying my time together with you, Tonerizens. Nainip na ba kayo? Malapit na tayong magkita, Tonerizens. Malapit na malapit na. Ako, nagbe-brisk walk lang ako everyday. Hindi ako nagja-jog. Ayokong biglain ng sarili ko. Ito yung course ko every night after dinner. Iniikot ko pag umaabot ako ng more than 1 hour. Napapagod ba ako? Hindi. Nare-relax ako. And then, share ko lang sa inyo kung gaano kaganda dito and safe sa Korea kahit naglalakad ka. So, ito yung daan para sa mga tao. Yan. And then, ito yung daan para sa may bike or scooter. Yan. Para iwas aksidente. Tapos, yung green naman para sa mga nagja-jogging. O, diba? Safe na safe and sobrang nakaka-relax. Walang bayad to. As in, libre to. Hindi pala libre. Sa tax namin to kinukuha. So, may napupuntahan yung tax talaga namin dito sa Korea. Isa sa mga pinagdarasal ko din ang bansang Philippines na sana dumating na yung panahon na magkakaroon tayo ng totoong nagmamalasakit na puro 9. And alam nyo, sinasama ko sa prayers ko ang Pilipinas. Praying na magkaroon tayo ng totoong may malasakit na mga government officials para umunlad naman ang bansang Pilipinas, diba? Huwag na nating kurakutin. Please, maawa naman kayo sa mga kababayan natin. Malapit na din election. Sinong president nyo, Tonerizens? Ang hirap kasing pag-usapan ng politika. Pero, ako talaga, sa ilang taon ko dito sa Korea, ang dinayo ko sa Philippine Embassy para iboto na presidente is si Duterte lang. Tapos hindi na naulit. May mga equipment for exercising. Kahit saan kayo magpunta, Tonerizens, pwede nyong ma-enjoy ang mag-exercise in public. O, diba? We can do this together, Tonerizens. Wait.
Ang hirap. Nandito na ako sa apartment namin, to netizens. Thank you so much sa pagsama sa akin ngayong araw na to. Mag-outro ako sa ilalim ng puno. Wait, parang ganda. Anong kulay? Ito? Orange brown? Saan kaya tayo to netizens mag-outro? Doon tayo sa maganda-gandang kulay. Ay, doon tayo sa red. Maganda ba dito? Okay. Ay. Okay, that's it. This is my video for today. I hope that you enjoyed watching, and if you are new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye! Heart, heart!